Kamusta ulit mga kapatid? Welcome sa aming Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church where we practice what we preach. Kagaya nga dati, simple lang naman ang ating mga pag-uusapan, mga essential needs kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. And with us ngayong araw na ito, kasama natin ang isa sa mga former kagawad ng Malabon at elder ng Jubilee in Christ Christian Church, Elder Eduardo Manzon Sr. Welcome po sa aming vlog sa Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church po. Ayan. So, kamusta naman po kayo? Mabuti naman po. Isang malaking pribilehiyo na nakasama ko kayo sa oras po ito. Medyo okay naman po ba yung ating kalusugan, lahat, everything? Kalusugan, normal siguro na pag nagkakaedad, may mga nararamdaman ka. Tayo magsisenior na eh. So, purihin ng Panginoon dahil hindi na tayo pinababayaan. Bilang isang Kristiyano naman po, kamusta naman po kayo, brother? Bilang Kristiyano ay halaga na isa kang mananampalataya dahil merong salita ng Diyos nagpapaalala sa iyo sa araw-araw na araw-araw na pamumuhay natin ay andun yung salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. And maganda po talaga na kailangan may nagpapaalala sa atin everyday. Yes, kasi dito sa ating ginagalawan ay talagang napakahalaga yung salita ng Diyos kasi yun ang nagiging paalala sa iyo na pagkain spiritual mo na nag-guide sa iyo pang ikaw hindi magkasala. And nakakapanghina po pag walang ganun. Pag parang sa isang linggo pag hindi ka nakapagbasa ng salita ng Panginoon or kahit man lang naka-attend ng church, parang may kulang eh. Bilang isang Kristiyano po, no? Yes, kasi totoo yun na parang sa physical natin na katawan, kung hindi tayo kumakain ng 3 beses isang araw, ay nandun yung kahinaan ng ating physical. So, sa ating spiritual na buhay, pag ito hindi kumakain ng salita ng Diyos o hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos, ay mahina din. So, importante, kailangan may salita ng Diyos na lagi na napapakinggan o dumadalo ka ng Bible study. Higit sa lahat, yung araw ng pagsamba ay hindi natin kakaligtaan dahil napaka-importante yun. Yun ang pagkain natin spiritual, nandun yung kalakasan. And kagaya kanina, sa pinag-usapan po natin sa preaching ni Pastor kanina sa 1 Corinthians 6:1-11 po. Parang patungkol po yun sa sa alitan doon sa church. Parang paano nila hinahandle yan. Talagang ang gulo ng Corinthian church. Pero kayo po, sa loob po ng bahay ninyo, how do you discipline po? Paano po kayo nagsiset ng authority dun sa loob ng bahay ninyo? Siyempre, bilang ama ng tahanan, ay siyempre, ako yung nasusunod. Kailangan magpasakop yung mga anak. Yun, talagang kailangan sumunod sila. Paano po kayo namamagitan? Halimbawa po may alitan sa mga anak ninyo or sa pamilya po ninyo. So yun, simple lang naman, paalala natin na sila magkakapatid. Kailangan doon yung pagmamahalan at bilang mananampalataya, doon yung pag-ibig at kapabaan loob, andun yung submission, yung napaka-importante kasi yan yung marunong kang magpakumbaba. Tapos, dati po, sa kagawad po kayo sa Malabon. Then, syempre, may mga problema po kayo naririnig ng mga ibang tao din. Pero paano nyo po yun? Parang, paano po kayo namamagitan sa mga ganong klaseng problema kung sakaling may mga lumalapit po sa inyo para kayo po ay mamagitan? Tapos, paano po kayo, bilang isang Kristiyano, paano nyo po yung ina-apply yun sa ganun? Marami na akong naging karanasan bilang kagawad sa barangay ay kasi hindi naman digid sa lahat na talagang halos everyday nasa barangay ako. So kung may mga ganong case na pinag-uusap, yung pinagkakasundo, ang isang nag-aaway, ay tayo may pagkakataon na tayo tinatawag ng mga yung sa Bausi,
ng mga tanod na kagawad, pwede mo bang advisean? Kasi ito kasi lagi na lang ito na laman ng barangay. Eh. So, nakakasawa din po pag palagi siya. Oh, yes po. Isang napakalaking privilege na tayo nabigyan ng pagkakataon na sila ay mashiran o ma-advisean bilang mananampalataya na sabi ko sa kanila na ang unang tanong ko, ikaw ba'y nagsisimba pa? Mga ganun tanong. At baka naman kayo ay nakakalimot na sa Diyos. Ako ay kasi napaka-importante na ang tao ay makarinig ng Word of God. Kasi ako'y naniniwala na kung ikaw may naririnig na salita ng Diyos, ay may nagpapaalala sa iyo at matututo kang magmahal. So, yun, nandun yung pagkakataon na nag-share tayo at napagkasundo yung dalawa na hindi na nagtuloy na dumaan pa ng yung kontra pa sa lupon na Demandaan. Yung reklamuhan. Doon pa lang sa patawag sa kanila ay umuwi naman sila na nagkakasundo. Kasi naniniwalaan po tayo na kapag ang tao nakarinig na salita ng Diyos ay kumakalma at nandun yung siguro inipo sila ng banal na espiritu kaya andun yung nagkaroon sila ng kalmado at nagkasundo. Yun ang ako'y nagpapasalamat na isang bilang Kristiyano ay naging kagawad na at nakilala naman tayo na tayo isang mananampalataya. So, malaking bagay po. Malaking bagay na talagang nakakarinig ng salita ng Panginoon na hindi lang basta sa sarili natin kung karunungan yung mga advice natin. Dapat talagang sa salita ng Panginoon po. No? Yes, napaka-importante kasi yan. Kasi pag ang isang tao na may nakatanim ng salita ng Diyos, yan yung maggagabay sa kanya sa araw-araw ng pamumuhay, na may mga bagay na gusto niyang gawin na hindi maganda ay andun yung salita ng Diyos papaalala na huwag masama yan. Yes. So, yun, napakahalaga. Yun yung pipigil. Yes, yun napakahalaga yung salita ng Diyos na siyang guide mo, nagpapaalala sa buhay mo sa araw-araw. And isa po, hindi lang sa labas ng church nangyayari ganun, maging within the church. Kaya sa 1 Corinthians, until ngayon may mga ganyan sa magkakapatid pa sa mananampalataya, nagdedemandahan po, no? Yes, napakaganda po ang mensahe ngayon paalala sa atin, sa ating iglesia, na ang isang mga magkakapatid sa pananampalataya ay kailangan ay andun yung wag na nating ilabas. Dito pa lang sa ating iglesia ay magkasundo-sundo. Kasi paano tayo makawin or makahikayat na dalhin sa presensya ng Diyos kung yung patutuo natin ay hindi maganda sa harap ng mga unbeliever. So, doon pa man ay sa panahon ng nila Paul ay nangyayari yung paalala sa atin. Kasi wala namang church na perfect. Pero dahil sa paalala ng salita ng Diyos na ako naniniwala pag ikaw tunay na mananampalataya ay tatanggap ka ng mali. Yes. So, andyan ang mga elders, mga manggagawa, ang ating mga deacon na pwedeng mamagitan upang ang alitan o hindi pagkakaunawaan ng isang iglesia ay hindi na makalabas. Dito pa lang sa iglesia ay gawa na ng paraan, pagkasunduin na. At ako naman po ay naniniwala na magkakasundo sila. Bakit po? Kasi isang espiritu ang nasa kanya at nasa ating lahat. Dahil tayo po ay mananampalataya. Kaya habang may mamagitan ay magkakaroon ng lahat ng problema may solusyon. Bakit po? Lahat ng mananampalataya ay alam nila kung anong dapat.
So, yun lang kailangan lang talaga na ayusin. So, yun napakalaga na ang isang iglesia ay nagkakaisa. At naniniwala ako na after that mag-usap ay andun yung matagumpay dahil po ay iisang espiritu tayo. Oo, naalala ko po, sabi dun sa John 18:34-35. Nung inutos ng Panginoon na ito yung isa sa mga mahalagang commandment ng Panginoon na love your neighbor as yourself. Then sabi dun sa 35 na parang sa ganitong paraan makikilala nila kayo na kayo ay sa akin. At isang magandang paalala po yun ng Panginoon na yung mga normal po na magkakaroon ng mga alitan, ng mga... Normal lang sa isang church yan. Pero after na magkasundo, lalong tumitibay. Oo Pero yung pagmamahalan, hindi mawawala yun kung tunay yung pananampalataya. Yes, andyan na yun At minsan talaga dumating magkakatampuan. Pero sabi nga nila, ang mag-asawa daw, pag wala daw yung tampuan, hindi mo makita na yung pagmamahal. Pero pag andun na yung naresolbahan yung tampuhan ay lalo lumalalim o yung pagmamahal ay lalong tumitibay. Oo, totoo po. And katulad ng magkapatid, parang tunay na magkapatid. Minsan sa loob ng bahay, may mag-aaway dyan, kakaingitan. Pero at the end of the day, ang turing nila sa isa't isa, magkapatid, iisa. Saka sa isang banda, pag ang isang tao ay nagpakumbaba at humingi ng tawad, yung kausap o yung kaalitan, andun din yung bumababa yung kanyang kasi pag pataasan, doon yung pero ako naman naniniwala pagka isa ka mananampalataya at nandiyan yung mga elder, mga matatandang mananampalataya ay andun yung kababaan kasi alam ko naniniwala ako na isang mananampalataya nagpapasakop. Yes. Kasi kung hindi ka nagpasubmit o nagpapasakop sa nakakataas sa iyo, sa iyong pastor, ay hindi ka patunay na mananampalataya. Saka hindi ka po lalago. Yes, totoo po yun. Kasi dinidisregard mo na kagad yung mga turo sa'yo. Gusto mo ikaw na magaling. Gusto mo ikaw tama lagi. And nahirap po yun sa isang Kristiyano. Hindi ganun ang turo ng Panginoon sa atin. Opo, totoo po yun kasi sabi nga salita ng Diyos sa Bible na sino yung magpapangbaba ay tinataas ng Panginoon. And po, dito po ba sa church may na-experience na po kayong ganun? Tapos bilang elder po kayo ng church, ano po yung naging resolution niyo dun sa problema? May mga ganun na po ba kayong instances na nangyayari dito sa loob ng church? Tagal na rin ating iglesia, no? Halos 27. Oo, 27. Marami na nangyari yan. Pero tampuhan lang. Pero, hanggang sa nagkausap, nagkaintindihan, andun yung lalong nagmamahalan, nagyayakapan. Sorry, yung mga ganun. Normal lang kasi yun. Pero paano po nyo ginagawa yun? Like, pinag-uusap nyo po ba sila? Nandun kayo? May mga pangyayari na sa mga grupo-grupo, dumarating na sila na. Wala pa naman tayong karanasan na umabot sa elder, sa pastor. Doon pa lang ay talagang nagagawa na nila para napagkakasundo. And praise God po, wala tayong mga demandahan pa sa loob ng church. Yes po. Sa loob ng 27 years, pray ng Panginoon, walang mga ganun pa naman. Yun po ay puri ng Panginoon dahil talagang hindi tayo pinababayaan ng Panginoon sa ating iglesia. Purihin po ang Panginoon. And any word po para sa ating mga kapatid na manonood nito kung paano po tayo dapat i-handle yung mga ganun at paano po magkaroon ng pagmamahalan sa loob ng iglesia? Simple lang naman po. Kung sa ibang iglesia, normal lang kasi yung mga ganyang bagay. Pero ipairal lang nila yung pag-ibig. Kasi pag nawala yung pag-ibig, doon na yung nagkakaroon na hindi pagkakaunawaan.
Diba, sabi nga ng Panginoon mahalin mo ang iyong kaaway. Diba? So, ibig sabihin, ang sekreto ng malagong Kristyano, yung pag-ibig. Kasi, naligtas tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong, di ba? John 3:16. Yes. No? For God so loved the world, so He gave His only begotten Son. Diba? Kung sino naiwa sa ibigan ng everlasting life. So, pag-ibig pa rin. Kailangan. Wag lang, sa isang iglesia kasi, wag yung pag nagkampi-kampihan, doon yan Kaya alisin yan, mga division na yan. Yes. Iyan kadalasan sa pinagmumulan sa iglesia kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Kasi yung division. Pero alisin natin yung division na yan, pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Yun ang pinaka bilang elder, ako bilang elder, ako hindi tumitingin na ano ang katayuan ng kapatid na ito. Ito ba ay mataas ang pinag-aralan, ito ay mayaman, ito ay mahirap. Sa paningin ng Diyos, pantay-pantay tayo. Amen. Basta tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at pagligtas, isa lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kapatid tayo. Nagkakapatid tayo. So, hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, mayaman ako, kaya ako mauna maligtas. Hindi ganun Walang ganon. Walang ganun Di ba? Panginoon, bigyan niyo akong pabor kasi malaki ako magbigay sa church. Hindi ganun Hindi ganun ang tingin ng Panginoon at hindi ganun ang kaligtasan. Hindi ang kaligtasan di ba sa napag-aral natin sa ITS sa book 1, 1 John 11:5. 1 John 5:11 to 1 John 5:11 to 12. Na ang sino man nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Ganun lang ang gusto ng Panginoon ng kaligtasan. Kailangan tanggapin mo ang Panginoon. Hindi yung mahirap ka, hindi ka maliligtas, hindi mayaman ka, ikaw ang maliligtas, hindi Hidden. Hindi rin At hindi rin hindi pumapabor ang Panginoon sa sabihin na hindi ako ng Panginoon kasi mayaman ako. Hindi ganun Kundi yung pag-ibig mo at pananampalataya mo sa Panginoon. Yes, yun ang amen. tunay na kaligtasan. Kaya nga sabi ni Pablo doon po kanina sa 1 Corinthians 6 na inaral natin, hindi ba't pinatawad na kayo ng Panginoon? Parang dapat wala nang ganyan. Magmahalan na tayo. And napakaganda po ng mensahe ng Panginoon kaninang umaga sa atin. Yes, Pinaalala niya na magpakumbabaan tayo, magkakapatid tayo, please lang huwag kayong mag-away. Parang ang ganda po nun na tayo ay sinasanctify ng Panginoon. Maraming salamat po, Brother Ading, sa ating masarap na kwentuhan. At sana po mas madumami pa yung mga mananampalataya na talagang may pagpapakumbaba. Amen. Salamat din, Brother Marlon, sa pagkakataon na tayo ay napagkwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. God bless po. God bless po. Thank you po. Ayan. Siya. Sa susunod ulit na Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church, where we practice what we preach. Samahan niyo muli kami sa mga susunod pa na episode. See you, kapatid! Bye-bye! Bye!